Bilang araw sa inyo. Muli, another day, another chance na makapagbahagi ako sa inyo ng salita ng Panginoon. Pangalan ko po si Brother Joe. At ako po ay hindi kabilang sa anumang mga denomination organization o anumang mga tinatawag na groups na nare-registered sa anumang, alimbawa, social Security and Exchange Commission, ay wala po ako doon. Ako'y nangangaral lamang mo sa inyo ng gospel. At sa pagkakataong ito ay yun ang nais kong sabihin sa inyo. Tanong ng iba, sino ba ang papasok sa langit? Yung isang ganitong grupo ba? Ito bang fellowship na to o church o iglesia na to ang siyang makakapasok sa langit? Sila ba ang samahan na to ang tunay? Yun ang mga tanong ho eh. Kung ang paniniwala nyo ay ganoon, ay maraming mga ganyan tao. Kasi kapag isang tao ay hindi niya alam ang ibig sabihin ng security o secure ba ang kaligtasan sa kanya, ay akalain niya na ang pag-anib, pag-attend o pagdalo sa mga fellowship o tinatawag na iglesia o simbahan ang makapagbibigay sa kanya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun ang inisip ng marami. Pero you're wrong. Mali ho yun. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun. Tingnan niyo sa Revelation chapter 7, verse 9. Tatagalugin ko na lang mamaya. After these things I look and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Ayan po sinasabi ng Revelation chapter 7 verse 9 hanggang 10. Hanapin muna natin yung religion nyo rito ha. Yung kung anong denomination kayo, kung anong fellowship kayo ha. Hanapin ho natin. Sige, tingnan natin. Kung meron kayong Bible o digital Bible o app na ganito, Revelation chapter 7, verse 9. Ayoko ho kayong asarin. Gusto kong mag-search kayo. Ang sabi rito, verse 9, After these things I look and behold a great multitude which no one could number. A great multitude. Hindi sinabing a great church o a great fellowship. Wala akong sinabi. Malinaw ho, a great multitude. Yung multitude na yun ay, ano sila? Kung ganon. Ano ho yung multitude na yun? Saan sila nanggaling? Saan ho sila nanggaling? Ang sabi rito, matapos yung tribulation o yung pagpapakita ng Panginoon kay Apostle John of Revelation sa mga pangyayaring magaganap in the future and the near future, ay nakita niya na ang daming tao mula kay Adan hanggang sa kapanahunan natin. Alam niyo ba, ayon sa mga estimate ng mga expert, ang populasyon ng tao na ipinanganak mula kay Adan hanggang sa panahon natin is between 18 billion to 22 billion people or 22 billion souls. Yun dito, dahil, hindi pa alam ng mga tao ang bilang. Hanggang 1,000 nga lang million Tapos, hindi pa nila alam ang billions. Kailan lang yan na nadagdagan ng di ba, sa mga mathematics natin. Dati-dati, walang trillions. Ngayon, nagdagdag sila ng trillions.
Tapos merong zillions. So marami, di ba? So let's say, ang populasyon noon, mula kay Adan hanggang ngayon, 22 billions. Let's say, kalahati lang doon ang maligtas. Ang dami pa rin. So ang tawag sa Bible ay multitudes. Ngayon, yung mga nakita niya na pumasok sa langit, saan galing? Hanapin natin yung church nyo, ha? Fellowship nyo, kung kayo ay yung tinatawag na Jesus is Lord Fellowship, na sabi ng iba ay Joel is Lord Fellowship na, o kung kayo ay, kung fellowship nyo ay, hindi na ako babanggit ng mga cults religion, tulad ng INC o yung dating daan, hindi na ako babanggit doon. Yung mga full gospel na sinasabi, halimbawa Victory Christian Church, halimbawa kay Samral, yung Cathedral of Praise, halimbawa yung mga ganun. Hanapin natin sila. O yung tinatawag na mga Assemblies of God churches, hanapin ko rito. Pag nakita natin sila, kasama sila rito, umanib ko yung sa kanila. Okay ho? Ito sabi rito, after these things I looked and behold a great multitude, which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues. Saan sila galing? Sa lahat ng bansa, sa lahat ng tribo, at sa lahat ng mga lahi ng tao, at sa lahat ng iba't ibang wika. Meron bang church na binanggit? Meron ho ba? Wala ho. Walang nabanggit na specific church. Ano sabi ng iba? Automatic na yun, church. Hindi ho church ang tawag ho sa mga umakyat na sa langit eh. Ano tawag sa kanila? Bride. Bride. Yung mga naligtas sila ay tinatawag na bride of the Lamb o bride of Christ. Not church. Sapagkat nung sinabi ni Jesus Christ, upon this rock I will build my church, nung nasa earth si Jesus Christ pa, ay sinabi niya, I will build my church and the gate of hell shall not prevail against laban sa church. So, saan yung church na yon? Ang church ay sa earth na ang ibig sabihin ay mga lupo ng mananampalataya na buhay pa sa lupa na tumanggap sa Panginoon sa Kristo. Sila ay na-transfer from darkness to light. Yun ang ibig sabihin ng church. Ngayon, pag namatay ang isang tao na tumanggap kay Kristo, church pa ba tawag sa kanya? Hindi. Bride of Christ na. Yun ang tawag ko. Kaya dito, yung mga churches, yung mga sinasabi, kami tunay na fellowship kasi meron kaming tinatawag na speaking tongues, meron kaming tinatawag, sinasabi nila to meron kaming dance ministry. Wala eh. Ang sabi, great multitude na hindi mabilang ni numan mula sa iba't ibang bansa, sa mga tribes. Tribes sila, kahit yung mga nasa Amazon jungle, at yung mga nasa Indonesia, o yung mga tribes pa na hindi na-discover sa Andaman Islands, at mga tao, and people and tongues, iba't ibang lengguwahe, ay nakatayo sa trono at sa harapan ng kordero. Nakadamit sila ng mga puti, meron silang palaspas sa kanilang mga kamay, at sila'y sumisigaw at nagpupuri ng malakas na tinig na nagsasabi, salvation belongs to our God who sit on the throne and to the Lamb. Bakit sila naligtas? Dahil ba sa religion o sa fellowship na inaniban nila o denomination? Hindi. Ang sabi, salvation belongs to our God. Diyos ang nagliligtas, hindi ang pag-anib ninyo sa religion. At kung kayo minamahal ninyo ng gusto yung mga pastor nyo na false pastor, na nasa religion na yon, na siya ang nagrehistro sa Security and Commission at tinitingala nyo siya na akala nyo siya yung may-ari ng yung tinatawag na grupo ninyo at naitsapwera ng Panginoon sa Kristo, nagkakamali kayo, madaling magrehistro ng grupo o pananampalataya o sambahan sa Security and Commission. Ask me. It's so easy. It's so easy to make bylaws
at yung mga recommendation na pwedeng gawin. You don't need a lawyer to do that. I can do it myself. I done that in the past. Kaya dito makikita nyo, ang salvation, ang mga naligtas ay hindi dahil sila ay kabilang sa mga Christian churches, sa mga full gospel fellowship. Hindi. Sila ay naligtas dahil iniligtas sila ng Diyos nung nanalig sila sa Lamb of God. Salvation belongs to our God. Sinabi ba nila yung religion nila? Yung fellowship nila, denomination nila? Hindi. Wala tayong nahanap eh. Kaya huwag nyo pagmamalaki yung religion nyo, yung pastor nyo na kayo ang ligtas. Wala ho eh. Nandito oh, sa apat na sulok ng mundo, nagdatingan sila sa langit, ang sabi. Ang sabi rito, sinabi pa sa verse 13, ng mga 24 elders, and then one of the elders, isa sa elders, answered, kasi tinanong siya saan nang galing, ang sabi. Sabi rito, then the elders answered, saying to me, who are these arrayed in white robes, and where did they come from? Yung mga nakabihis ng puti na damit, na multitudes, bilyon-bilyong katao, saan sila nanggaling? Bilyon-bilyong katao to. Bilyon-bilyon. Kasi from Adam hanggang sa panahon natin is about 18 billion to 22 billion katao. So, sabi, saan ang galing? Who are these arrayed in white robes? Sino-sino sila? And where did they come from? Verse 14, and I said to him, Sir, you know. So, sumagot yung ano. Ang sabi, Sir, you know. So, he said to me, these are the ones. Sumagot yung isa sa 24 elders. These are the ones, etong mga ito, who come out of the great tribulation. Saan sila nanggaling? Sa fellowship ba? Sa Jesus Lord Church ba? Sa Victory in Christ ba? O Victory in Jesus? Sa Assemblies of God ba? O sa Jesus is the Light Ministry ba? O sa Force Square or something? O sa tinatawag na Christ the Living Hope na mga fellowship? Maraming ganyan eh. Pag nagbanggit ako, tumatama yan dahil ayun ng mga ano, di ba? Nakarehistro. Wala ho eh. Ang sabi rito, Sir, you know, hindi alam ni John kung saan nanggaling. Sabi ng one of the elders, these are the ones who come out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Sila yung mga tao sa personal nilang pagpananatili sa Panginoon Kristo, nilinis nila ang kanilang damit ng katuwiran kahit sa gitna ng tribulasyon o paghihirap, pagdurusa, persecution, at pinaputi nila na sa dugo ng kordero ng Diyos ang kanilang mga kasuotan, ang kanilang damit ng katuwiran, ang kanilang sarili ay pinabanal nila, hindi dahil sa fellowship na narirehistro o sa mga pastor na yon. Actually, sila nga yung mga nagkaroon ng isip itong pastor na to, impostor to. Hindi kita susundan. Ang susundin ko si Jesus Christ. Sila yun. Kahit nasa mga bahay lang nila itong mga tao na to, ay meron silang Panginoon na pinupuri, sinasamba, tahimik sila. Sila yun. Sila yung hindi nag-iingay na, hallelujah, praise the Lord. Yung mga gano'n, nag-iingay sa church, ang iingay, yung mga Pentecostal kung tawagin, o Pentecostal, o Bapticostal kung tawagin ng marami, di ba? Hindi sila maingay, tahimik sila. Hindi nga nalalaman ng mga kapitbahay nila na sila'y mananampalataya at sumasamba sa Panginoon. Pinapuputi nila ang kanilang damit ng katwiran sa kordero ng Diyos, sa dugo ng kordero ng Diyos. Kaya ang sabi rito, verse 15 ng Revelation chapter 7, therefore they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple. Nandun sila sa trono ng Diyos at naglilingkod sila gabi't araw sa kanyang templo. His temple, alam natin, hindi yung templo ng Jerusalem yung binabanggit. Our body is the temple of the Holy Spirit. Doon sila iniingatan nila ang kanilang templo, ang kanilang katawan, na hindi madungisan ng kasamaan ng mundong ito at hindi magpapaloko sa mga preacher at pastor sa kapanahunan nila. At ang sabi rito, and who sits on the throne will dwell among them. Mananahan na ang Diyos sa kanila kasi nasa langit na sila, nakapasok sa langit, nakarating dahil
niligtas sila ng Diyos. Hindi dahil sila ay membro ng isang fellowship, samahan, o yung mga tinatawag na born again movement. Hindi ho. Huwag niyong ipagmamalaki na ang pagiging born again nyo ay ligtas kayo. What is being born again? Yung sinasabi ba na John chapter 3? Yung kay Nicodemus? Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. It's not a religion. It's a relationship. Kapag tinanggap niyo si Jesus Christ at na-regenerate ang inyong kaluluwa, ang inyong spirito ay muling nabuhay sa loob nyo. Ngayon ipinanganak na muli sa bagong liwanag. Doon na sa liwanag. Ito yung sinasabi na ang sino man tumanggap sa Panginoon ay mula sa dilim dadalhin sa liwanag. You will be born again. Born again is not a religion. It's not a fellowship. You look to me, mga Christian. Di ba sinasabi sa inyo, akala nyo yung born again ay religion? Kung ayun ang paniniwala ninyo, hindi kayo kasama rito sa mga umakyat sa langit at tinawag ng Panginoon na sumisigaw, salvation belongs to our God and to the Lamb. Ang sabi rito ng Biblia, verse 16 ng Revelation chapter 7, yung mga taong nakaakyat sa langit, iniligtas ng Panginoon, hindi kabilang sa anumang religion o tinatawag na denomination o fellowship, kundi sa sarili nila, pinaputi nila ang kanilang kasuotan ng katwiran. Hindi ka magiging banal sa pag-atin mo sa mga tinatawag na fellowship na yun. Tandaan ninyo. Hindi kayo magiging banal doon. Makikita nyo maraming kabalostugan na ginagawa ng maraming tao ron. Magiging banal ka lang if you yourself, yung personal being mo, ikaw ang harap sa Panginoon sa Kristo at pinalilinis mo sa Kanya. Ang iyong damit ng katwiran, ang iyong espiritu ay patuloy niya na binabanal at binabautismuhan ka sa gabay ng Banal Espiritu Santo. At ang sabi, anong makukuha ng mga tao na nailigtas ng Panginoon? Ang sabi sa verse 16 ng Revelation 7, they shall neither hunger anymore. Hindi na sila magugutom, nor thirst anymore. Hindi na sila mauuhaw. Ang mga taong ito, salat sa pagkain, yung mga iniligtas ng Panginoon, nauuhaw. Hindi sila mayaman. Hindi sila sagana sa pagkain at sa inumin. The sun shall not strike them, nor any heat. Hindi na sila mabibilad sa araw. Wala sila sa air condition. Naiinitan sila. Mahirap ang buhay nila marahil. At yung air condition ay wala sa kanila yon dahil hindi na kayang makabili. Samantalang yung mga pastor, yung mga preacher na binabanggit ng ibang mga tao, ang lalaki ng bahay, mga tinatawag na kala ninyo yung bahay ng presidente o hari eh. Yung mga mansyon o yung mga tinatawag na nabibiling mga building sa Pilipinas na mayroong bahay doon. Nakalimutan ko lang yun kasi in my mind, wala akong pakialam sa mga ganong mga klase ng building eh. Yung mga masasarap na kinakain nila, wala sila itong mga tao na to. At hindi na sila maaarawan. Bakit? Nagtatrabaho sila sa arawan. Sa mainit na araw, yung poor condition nila sa pagtatrabaho. Subalit sa gitna nun, sila ay naging tapat sa Diyos. Sila ay naging tinatawag na masunurin sa Panginoon. At hindi lang yon, ang sabi rito sa verse 17, for the Lamb who is in the midst of the throne, ang ating Panginoon sa Kristo, will shepherd them and lead them to the fountains of waters. Ang Panginoon pang mag-guide sa kanila. Hali kayo, tatawagin ng Panginoon. Doon tayo sa fountains, living fountains of waters. Iinom sila ron. At hindi na sila mauuhaw kahit kailanman. At sila ay magkakaroon ng peace and joy forever na kasama ang ating Panginoon. And God will wipe away every tear from their eyes. Habang sumusunod sila sa Panginoon para dali ng Panginoon sa fountains of living waters, yung living fountains of waters na yon, ay umiiyak sila.
Kasi finally, yung hirap nila na dinanas sa ibabaw ng mundo, nung sila'y nandun pa sa mundo, ay finally, kasama na nilang Panginoon, sumusunod sila at makikita ng Panginoon yung mga luha nila at papahiran ng Panginoon yung bawat luha ng mga tao. At sila iinom ng tubig na nagbibigay ng buhay. Mga kapatid, makikita ninyo, ang linaw. Hindi nyo makikita yung fellowship nyo dito sa chapter 7 ng Revelation, di ba? Nakita nyo ba yung pangalan ng pastor ninyo? Baka hindi ko kasama rito yun. Tsaka yung mga reverendo ho ninyo na kung mamuhay ay kala ninyo ay walang katapusan ang kanilang buhay at kala ninyo silang may-ari ng mundo at ng kaluluwa ninyo. Kaya maliwanag ho, sa panahon natin ngayon, this is a perilous times sa mundong ito. Ang mga fellowship ngayon, mga churches ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng spell ni Satanas dahil may naka-sleep in na mga tinatawag na sleeper cell doon sa church. Mga agent ni Satan yon. Nagsasalita na yun, nakabarong Tagalog, nagsasalita sa harapan nyo. Yung mga pastor nyo yun. Makikita nyo sila sa buhay nila. Makikita nyo sa kilos nila, sa bunga nila. Yun pala yun. Sila pala yung mga ahente ni Satanas na nailagay na. Namumuliti ka sila. Mahilig silang mangolekta ng tithes and offering. At maldaldal sila na akala ninyo ay alam nila ang lahat. At nagpapanggap na matapang. Subalit hindi. Kasi iiwan nila kayo kapag dumating ang tinatag na trouble. Yung mga hirelings daw na shepherd ay biglang tatakbo kapag dumating na ang alin? Ang mga asong gubad at mga leon. They will run away and leave the flock. Yung mga tao, and then they will save themselves kung saan man sila pupunta. Ganon ho yan. Ngayon, tignan nyo ako sa pagmumukha ko. Tignan niyo ako mabuti. Hindi ako nanghihikayat sa inyo na sumama kayo sa mga religion na yan o fellowship na yan na naka-register sa Pilipinas sa Security and Exchange Commission o kung saan man o kahit dito sa Amerika. Never. Kasi ang liwanag sa Revelation chapter 7, yung mga tao nanggaling sa iba't ibang bansa, hindi kabilang sa mga religion o mga denomination of fellowship. Sa halip personal nila na nilinis ang kanilang sarili at nagpakabanal sila. Hindi sila member doon. Hindi sila nagpa-member o hindi sila miyembro doon. Subalit, ang sabi, tiniis nila ang lahat dahil sa pangalan ng Panginoon. Inusig sila, nainitan sila, sila ay deprived of their liberty, deprived of their basic necessities, yung mga housing, pagkain, opportunities, wala sila nun. Nadi-discriminate sila because they were Christians. Pero, kinuha sila ng Panginoon. Dinala sa langit ang sabi. Through rapture of the church, kung tawagin, ni-rapture yung church at yung church ay hindi na church ang tawag sa earth, sa heaven from earth. Ang tawag na ay bride. Bride na ni Jesus Christ. Yung church ay siyang tinatag dun lamang sa earth. Upon this rock, I will build my church sa earth. Kapag buhay ka pa at tumanggap ka sa Panginoon, tinatransfer ka na, parang ano yun enlisted ka na. Kapag na-ship ka na dun sa, halimbawa, sa military training, di ba? Dun ka na. And then, ang tawag sa'yo ay recruits na. Hindi ka na civilian, recruit ka na. At kapag ikaw ay nando na, may training ka na, paglabas mo, either you are a U.S. soldier, U.S. Marines, U.S. sailors, o U.S. Air Force o airmen. Yun ang tawag sa'yo. Ganun ho yan. Kaya, hindi biglang lalabas ang mga tao dahil galing sa mga fellowship o yung mga pastor nyo, yung religion nyo, may mga neon lights pa kayo sa ibabaw ng mga building nyo. Tapos nakalagay pa, reverend, pastor, apostle, preacher, lahat na inangkin ng mga ano nyo, di ba?
Pero kawawa kayo. Kapag doon kayo nagtiwala, anong sabi rito? Yung mga taong kinuha ng Panginoon mula sa kahirapan ng nararanasan nila sa earth ay inakyat, hindi sila member ng anumang mga fellowship. Sila yung mga natauhan at nagising. Mas sinamahan nila ang Panginoon, mas naging tapat sila. At ang Biblia ay kanilang binabasa at sila ay nagdadasal sa Panginoon, nananalangin sa Ama sa pangalan ng ating Panginoon Kristo at humihingi ng gabay ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Yun po ang katotohanan yan. Ayaw kong ilihim sa inyo. Ayaw kong na ito ay isang tabi ko lang. Walang fellowship na makapagliligtas sa inyo. At yung church na sinasabi ni Jesus Christ ay hindi kayo ililigtas. Ang mga ililigtas lang ay yung tumawag sa kanyang pangalan at tumanggap. Yung church, ang ibig sabihin sa Greek word ay called out from the darkness into His light. Ecclesia, ang tawag huron. Ito ay proseso. Dito sa earth, ang sabi Ecclesia, which is the church, na siyang nag-e-enlist ka na, ini-enlist na ng Panginoon yung pangalan mo. Tinatransfer ka na. Tulad sa military, hindi ka na civilian, ilalagay ka na doon sa tinatawag na either reserve o tinatawag na boot camp. Pagkatapos noon, pag kinuha ka na ng Panginoon, dinala na tayo sa langit, doon na kung anong title ka. You are the real na tinubos na ng Panginoon. Parang military nga. Magiging tunay ka na Army, US Army, o Army, Marines, Air Force, Navy, o Sailor. Yun ka na. Dahil na-enlist ka ng Panginoon nung tumanggap ka, nung buhay ka pa dito sa lupa. Ang ibig sabihin, hindi nakapagliligtas ang enlistment kasi nga, ang church nga is invisible. Hindi yung church o yung fellowship nyo na ililista kayo. O brother, sister, okay, ililista ko pangalan mo, na member ka dito, ligtas ka na. Hindi ho ganun eh. Walang sinumang grupo, organisasyon, na makapagliligtas sa kaluluwa ninyo sa kapahamakan. Pangalan lamang ni Jesus Christ. Ang sabi nga, believe in the name of Jesus. Believe in the name of Jesus. Believe in the name of Jesus. Hindi ho sa grupo, hindi sa pastor. Ang sabi rito, sa Romans chapter 10 verse 9, that if you confess with your mouth that the Lord Jesus, if you, not me, not him, not her, not anyone else surrounding mo, if you, I am talking to you. I'm talking to you, if you believe in the Lord Jesus Christ, and if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Doon ka lang maliligtas. Kinumpisal mo si Jesus Christ, nananalig ka sa puso mo, tinanggap mo siya, na siya'y nabuhay mula sa mga patay, ay ikaw ay maliligtas. At ang sabi rin ng Biblia, napakaliwanag dito, ang sabi sa Acts chapter 16, verse 31, so they said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Your household, you and your household ay maliligtas if lahat tayo ay tatanggap, mananalig sa ating Panginoong Kristo buong puso at buong isipan. Bakit kinakailangan gawin ng isang tao yon? Dahil doon pumapasok ang tinatawag na tunay na pag-ibig ng Diyos. John 3:16.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kanino ibinigay ang kanyang begotten Son? Sa mga mananalig, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Hindi namatay ang Panginoon Kristo sa sanlibutan para ipakita, oy, namatay ako para sa inyong lahat. Namatay siya sa mga tao na tatanggapin siya. Dahil may mga taong hindi siya tatanggapin, bounded na sa hell yon. Ano na sila, yung nakadestino na sa hell. Even though he is a pastor of the fellowship, he is a preacher, he is a tinatawag na evangelist or bishop, kung hindi siya talaga tumanggap sa Panginoon, he will go straight to hell when he die. Iuunat niya yung dalawang paa niya, pero shoot na shoot siya sa hell. Ang sabi rito, believe in our Lord Jesus Christ, the only begotten Son. Whoever believe ay, ang sabi ng Biblia, ang sino mang mananalig ay maliligtas. Maliligtas. Ulitin ko, ang sino mang manalig ay maliligtas. Ang sabi ng John chapter 3 verse 18, He who believes in Him is not condemned. Si Jesus Christ na nagsasalita rito, tandaan ninyo. He who believes in Him, sa Kanya, is not condemned. But he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So ang kaligtasan na naranasan doon sa Revelation chapter 7 ng mga tao na yon na umakyat sa langit ay because they believe in our Lord Jesus Christ. Hindi sa fellowship, hindi sa pastor, hindi sa preacher, sa halip, they believe in our Lord Jesus Christ. Imposible yung pastor na magsasalita ng kaligtasan na si Kristo lamang pagkatapos hindi siya ligtas. No. Anyone na nagsasabi, nangangaral patungkol kay Kristo, yung pala hindi ligtas, you won't feel the effect of the Holy Spirit sa mga sinasabi niya. Hindi nyo mararanasan. Hindi nyo makikita ang truth behind sa sinasabi niya because you will recognize them by their fruits. Ang sabi rito, because he has not believed, yung mga tao na yon ay mapapahamak sila sa impyerno dahil hindi sila nanalig sa begotten Son of God. And this is the condemnation that the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Sabi rito, and men love darkness, yung worldly things, rather than light. Kasi nga, hindi sila maitransfer ng Panginoon from darkness to light, o eklesiya. Dahil, mas gusto nilang gumawa ng kasamaan. Their deeds were evil. Maging yung mga pastor and preachers na yan, and reverend, yung deeds nila ay evil, ayaw nila sa liwanag. Ayaw nila mabuko sila ng liwanag. That's why they love to collect money by teaching you the tithes and offering even though hindi naman doctrine ng Panginoong Jesucristo yun. Hindi tinuturo ng Panginoon. At wala sa mga alagad na itinuturo ang tithes and offering. Kaya mga kapatid, for everyone who practicing evil hates the light, John 3:20, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who does the truth comes to the light, and that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God. Yung gusto ng liwanag, uhaw sa katotohanan, naghahanap ng katotohanan, katulad natin, ang isang tao na lumalapit sa liwanag. Jesus Christ, He is the light of the world na siyang gagabay sa atin. At nais natin yung mga deeds natin ay makita ng Diyos sa atin.
si Jesus Christ ang gawin ninyong tagapamagitan at Panginoon ng inyong buhay. Mga kapatid, isa ka ba sa mga binabanggit doon sa Revelation chapter 7 yun, nakasama? Sabihin natin, kasama ako doon, kapatid. Sabihin ninyo, kasama ako doon, kapatid. Kasama ako doon, kapatid. Kung kasama ka doon, kapatid, ngayon pa lang, paghariin mo na si Jesus Christ sa iyong puso. Do not trust man in regard of salvation. Trust Christ so that yung salvation na nais mo mangyari sa'yo ay maganap habang nabubuhay ka pa dito sa mundo. Marami pong salamat. Brother Joe muli. At sa susunod po muli, to God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen.